Lord, sikat ka ngayon na. Palagi kang binabanggit ni Senator Cayetano. Hoy, gagang tarantadang bobong inutil na walang tinggil. Mula nung maupo yung bangag na yan, ano bang nagawang proyekto niya? Marami. Ano? Isa-isahin ko? Oh, sige daw. Isa-isahin ko? Isa-isahin mo. Get lima lang. Kahit lima? Oh. Kung pinagpatuloy niya yung project ni Digong na naputol. Palengkera ng palasyo mga kamokong. Look at this. Ha? Binatikos ngayon dahil sa sinabing ito. Grabe naman mga kamokong, di ba? At may isang kadonatics natin na nag-viral din habang nire-react itong sinabi ni Claire Castro. Can you imagine that mga kamokong? Na sasabihan mo ang isang tao na alam mo mga kadonatics na ang gusto niya lang magserbisyo. Okay, ang sinabi niya, ito mga kadonatics, oh, Lord, sikat na sikat ka na ngayon. Lagi ka binabanggit ni Senator Alan Cayetano. Wow, Yusek Claire Castro. Kung matino ka at puti yung budhi mo, never at never mong masasabi itong mga kadonatics. Grabe talaga itong si palengkera ng palasyo. Just like saying mga kadonatics na, ay nako, nakakasawa ka. Palagi mong inuuna yung Panginoon. Nako! Ha? Matthew 6:33 mga kadonatics. Okay, banggitin ko lang. Mabilisan. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ay nako, sabihin ko pa sana, sarap isampal yung verse na yun mga kadonatics. Well, anyway, panoorin na lang natin yung reaction natin isang kadonatics. Viral siya ngayon no? Ito. Sabi ng impactang Claire Castro. Lord, sikat ka ngayon na. Palagi kang binabanggit ni Senator Cayetano. Hoy, gagang tarantadang bobong inutil na walang tinggil. Grabe naman yun. Natural, dapat sa lahat ng oras, bida ang Diyos. Ganyan ang tunay na tao, Claire. May kinikilalang Diyos. Kayo kasi hindi naman kayo tao. Dahil sabi ko na pang ibang dimensyon ang pag-iisip nyo. Di mo na dapat punahin kung banggitin man ni Cayetano ng paulit-ulit ang Diyos. Dahil ginagamit niya naman ito ng maayos at sa makabuluhang paraan. Lalo na pangontra sa mga demonyong katulad nyo. Noon pa man sikat na ang Diyos, Claire. Kahit nung hindi ka pa nabubuo sa similya ng tatay mo. Kaya wag mong idamay ang Diyos sa walang kabuluhang kagagahan mo. Alam naman namin na may sarili kayong Diyos. Lalo ka ng gaga ka. Todo sunod ka nga sa kanya, di ba? Kasi siguradong malaki ang maletang pagpapalang galing sa kanya. Yes! Siyempre, talagang todo tanggol ang putang ina. Ang mahirap dyan, Claire, ang Diyos nyo, hindi immortal. Kupal siya, Claire, kupal. Bangag pa! Ang nakakalungkot pa dyan, hindi kanya mahal. At ito ang pinakamasaklap sa lahat. Pareho kayong abnormal. Mo lamang sa amin nagmalasakit. Pinakita niya kung paano mahalin ang mga adik. Mahalin ng mga adik Mahal na mahal ng administrasyon ngayon mga kadonatics ang mga addicts. So magpaka-addict na lang siguro tayo dito mga kadonatics, ano? Ay nako. Can you imagine that? From Demonyitong Flabby to the Chief PNP. Pati si Presidente mga kadonatics, okay lang. Ang mga small timer na drug pusher. Ay nako. Well. What do you think? Ay talaga naman mga kadonatics, in all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. Talaga. Sa lahat ng bagay talaga mga kadonatics ay dapat ang nakasentro yung Panginoon. Siya palaging nakauna mga kadonatics. Kasi without Him, wala tayo. Sabi nga sa isang quotation, mas maigi pa itong mga Muslim kasi nagpe-pray ng 5 times a day. Tayo, ilang beses tayong nananalangin. At least mga kadonatics, acknowledge man lang yung Panginoon sa lahat ng ating ginagawa, di ba? Etong mga mokong na to, right? Parang angel nga sila talaga. Fallen nga lang. Ito yung issue nila kay Tatay Digong mga kadonatics Kinall out niya yung Panginoon nila. Kasi daw, winalang hiya at inalipusta ang Panginoon nila. Minura ni Tatay Digong yung Panginoon nila mga kadonatics. Kasi itong church at mga walang hiya mga kadonatics, ang ginagawa nila, okay, binabanggit nila ang Panginoon, tapos yung ginagawa nila is totally opposite.
Kaya ang sabi ni Tatay Digong, sino yung Panginoon nila? Obviously, you have to question mga kadonatics. Pero sa pagkatao ni Senator Alan Cayetano, alam naman natin yung puso niya mga kadonatics. Gusto niya fair and just. Tapos ito yung sasabihin mo, Claire Castro, ay napakawalang hiya mo talaga. Kaya I would not say it more mga kadonatics because I have said it a lot already. I cannot say it better mga kadonatics kasi napakaganda ng sinabi natin kadonatics. Let's proceed. Alright, eto, panoorin nyo, ha? Ang isang loyalistang nga, okay, na nagva-vlog mga kadonatics at kino-call out niya lahat ng mga DDS or Duterte supporters. Sobrang hambog niya mga kadonatics na ang lahat ng mga binabanggit niya ngayon, ha, which panoorin natin, ay yung mga walang kwenta. Eto. Ang lima na nagawa ni Presidente Bongbong Marcos sa pagmamalan ko sa'yo. Alam mo ano, yung lumaban siya sa West Philippine Sea. Yung pinaglaban niya Pilipinas kasi yung botante mo hindi niya kayang panindigan ng bansa natin. Mula nung maupo yung bangag na yan, ano bang nagawang proyekto niya? Marami. Ano? Isa-isahin ko? Oh, sige daw. Isa-isahin ko? Isa-isahin mo. Get lima lang. Kahit lima? Oh. Kung pinagpatuloy niya yung project ni Digong na naputol. Ano daw proyekto mga kadonatics yung sa kanya talaga? Pinagpatuloy daw ang proyekto ni Tatay Digong. Anong proyekto doon? Saan? Okay. Alam mo ano nangyari? Question, number 1. Nandahil kay President Bongbong Marcos, yung iniwan na pending na subway ni dating Pangulong Duterte na inutangan niya ng 7.2 trillion pesos sa gobyerno. Sa tingin mo sir, saan kayo napunta? Ito sabihin ko lang ha. Yes, pinagpatuloy. Sa Metro Manila. Yes, pinagpatuloy. Yes, pinagpatuloy. Yes, pinagpapatuloy. Wala, sir. Ito sir. May tanong. Yung mga kasada dito sa South, sir. Lima, sir. Sige, ano pa? Okay, wait lang mga kadonatics. Ang subway na ipinagpatuloy, anong klaseng vlogger to mga kadonatics? Napakatanga. Hindi niya alam kung ano talaga yung nangyari. Supposed to be mga kadonatics, ang proyekto na yan matatapos this 2025. May budget na yan nakalaan mga kadonatics. Hindi yan pwedeng ipagpatuloy na lagyan mo ng budget mga kadonatics kasi may nakalaang budget na yan. Yung proyekto na yan. Huwag mong sabihin ipagpatuloy ni Marcos Jr. Tapos ang nangyari mga kadonatics, ano? Yung budget na supposed to be para dyan, na-delayed. Anong sabi ng isang senador? Na-delayed mga kadonatics. Ang nangyari ngayon, instead na 2025, magiging 2028 or 2029 bago matapos yung subway na yan. At wala pang sure mga kadonatics when talaga. Pero yun yung proposed year na matatapos. Ganyan katindi. Ninakaw ang budget ng subway na yan mga kadonatics. Kaya, supposed to be, kung si Tatay Digong pa hanggang ngayon, tapos na yan nung 2025 pa, last year pa. Hindi alam ng mga bangag na vloggers na to kasi puros kasinungalingan ang yung naririnig nila. Fake data mga kadonatics. At ipinagmalaki pa ni Bongbong Marcos. Katangahan niya talaga mga kadonatics. Sabi niya, in 2028, may subway na tayo. Wow, para bang sinasabi niya na akin to. Subway na tayo. Yung bang subway ba? Yung bang train na dumadaan sa ilalim ng lupa? Ano ba mga bungok yung Pinoy? Hindi alam yung subway? In-explain pa niya talaga mga kadonatics. At ito, hanga ang mga loyalista nga mga kadonatics na may subway daw. Kung hindi yan sinimula ni Tatay Digong, wala mga kadonatics, walang-wala tayo. Ay, nako. Talima. Ano ba? Bibigyan talima sir. Pinagpapatuloy niya ngayon yung pinending na proyekto ng dating Pangulo. Okay? Ano? Isa na dito. Subway. Second, pabahay. Pabahay. Pangatlo, yung land title report. Alright mga kadonatics, pabahay yung sinasabi ni Marcos Jr. na every year, okay? Every year, may 1 million na pabahay tayo. Wow! Yan yung sabi ni Marcos Jr. sa SONA niya. After 3 years mga kadonatics, nag-report sa Kongreso yung naatasan na gumawa niyan. Anong sabi niya? Documented talaga yan mga kadonatics. Tinanong niya ni Congressman Marcoleta, sabi niya, okay, since 3 years na, so based sa unang SONA ng Pangulo na dapat every year may 1 million na pabahay. Ilan ng bahay ating natayo ngayon? Sabi niya mga kadonatics, niwala daw sa 100,000. Ang hirap daw mga kadonatics. 3 years na, supposed to be, may 3 million na. Sabi nila, siguro at the end of the term of this administration daw, mga nasa 300 lang yung pabahay na maipatayo nila. Can you imagine that? Budol nga yung pabahay nila.
Sobrang budol mga kadunatics. Ang pabahay ni Tatay Digong, may naibigay talaga sila mga kadunatics. Ilang pabahay ang nagawa ni Tatay Digong? Thousands of thousands mga kadunatics. At eto ay natirahan talaga. Nagkagulo pa nga kasi inagaw ng ibang anong grupo yun mga kadunatics. Na sila yung tumira instead para sa mga lower income talaga yun. Well, anyway, talagang tanga nga. Para sa mga mahihirap, lahat ng taga Davao hindi nagbitin. Pumunta sa sekretary dito, pinuntahan niya to. Nagbigay siya ng lupa dito kaharap si Sara Duterte at si Senator Aimee Marcos. Pangapat, ano pang nagawa ni Pangulong Marcos? Sa tingin mo, tumingin ka sa kalsada ngayon, tumingin ka sa daanan, tumingin ka sa gobyerno natin. Kalsada. Ngayong taon, not ngayon, this administration mga kadunatics, kung saan makikita mo, grabing corruption sa farm to market roads. Anong pinagsasabi ng tangang ito? Ilang issue mga kadunatics? Billions of billions ang hindi nagasto or nawala mga kadunatics sa farm to market roads. Tumingin ka sa kalsada. Pagka walang hiya talaga. Ayan o. Pinondo nga. Hindi na tapos. Kaya traffic na yan. Ba't hindi pa rin tapos hanggang ngayon? Wala pa. Anong ibig sabihin niya? The word sa his mouth. Kala ko ba tinapos? Lang. Ay nako, wala talaga. Ganyan mga kadunatics. Pag kayo ay ma-interview sa isa sa mga tangang ito mga kadunatics, you just have to be prepared and basahin nyo lang yung mga nagawa ni Tatay Digong and you're good to go mga kadunatics. Term ni Presidente Duterte. Inabot yan. Inabot yan ang term niya. So ibig sabihin, Tapos na, hindi na siya magkagawa. Hindi na siya Presidente. pangapat pa lang ako sir Tinuloy na yan. Pangapat pa lang ako Hindi siya maka-rebut mga kadunatics. Inabot nga hanggang ngayon, pero 4 years na si Bongbong Marcos, wala pang nagawa mga kadunatics. Hindi na naipagpatuloy yung road na yon. Sinimulan kay Tatay Digong, late na mga kadunatics, natapos yung termino niya. Nung si Bongbong Marcos, hindi na naipagpatuloy. Ang daming hindi naipagpatuloy mga kadunatics. Like railway sa Pilipinas, sa Mindanao at sa Luzon mga kadunatics. 4 na major projects ni Tatay Digong sa railways hindi naipagpatuloy. Yan ay inireport ni JB Ejercito at hindi ko alam kung bakit siya nakipagmiyembro ngayon or naki-align sa minority na alam naman niya maka-BBM. Siya pang mismo nag-report na ang daming proyekto na hindi natupad o hindi naibigyan ng budget sa panahon ni Bongbong Marcos. So ibig sabihin, sa panahon pa ng Duterte, pending na yan. So Secretary Vince Tizon, bisitahin mo naman tong sa Tabuan. Meron pang pending na hindi nagagawa dito. Inabot yan. Inabot. Sa panahon niya, kung hindi natapos term niya, matagal lang din. Matagal lang din naman yan. Ang 5 na nagawa ni Presidente Bongbong Marcos sa pagmamalag ko sa'yo. Alam mo yung lumaban siya sa West Philippine Sea. Yung pinaglaban niya Pilipinas kasi yung botante mo hindi niya kayang panindigan ng bansa natin. Tapos ang usapan. Lumaban sa West Philippine Sea mga kadunatics. Kailan ba nangyari ang water cannon? Sunod-sunod na mga kadunatics ang water cannon. Sa panahon ni Bongbong Marcos, anong ginawa ng Navy? Wala. Nung sinabihan ni Senator Robin Padilla itong si Tariela, lumaban kayo, i-water cannon nyo din. Sabi niya, no, hindi natin i-escalate yung situation. Takot pala takot na takot. Tapos, doon sa social media, ginamit ang mukha ni Xi Jinping bilang caricature mga kadunatics. Doon lang siya magaling magsalita. Pero nung sa actual na, huwag, baka ayaw natin ng gulo. Saan ang pinaglaban doon? Saan ang pinaglaban? Sa panahon ni Tatay Digong, may joint exploration. Okay? May negotiation sa joint exploration mga kadunatics. Nakabalik ang mangingisda sa panahon ni Tatay Digong. Sa panahon ni Pinoy, ay grabe, ginugulo sila. By the time na si Tatay Digong na sa posisyon mga kadunatics, pinuntahan niya agad ang China, si Xi Jinping talaga. Saan? Saan ang pinaglaban yung West Philippine Sea? Yan ba yung mga bayarang vloggers mga kadunatics na nag-jet ski pa daw doon para for what? For picture taking, for clout. Makikita mo naman na hindi sincere yung ginawa nila doon mga kadunatics Ganyan ka kumag itong mga loyalista nga Dilawan at Pinklawan. Ay nako, nakakairita.
Paano matapos ang usapan? Game. Game na. Rebat. Paano matapos ang usapan? Rebat. Ngayon ba natapos ang usapan? Ang tanong kasi dito, bakit hindi nagawa ng mga Duterte na protektahan ang Pilipinas sa China? West Philippines, pagmamalaki mo si Sara Duterte ngayon dito sa akin. Sasabihin mo, hindi naman ako pro-Bongbong, hindi naman ako pro-Sara. Kaya ba ni BBM ngayon protektahan? Oo, may bilateral, meron silang bilateral na pinag-uusapan ngayon. Bumbahin Ano tayo ba ngayon yun? dito, baka mamaya magtago ka Wag- sa wag- sayang lupa. Ako hindi ako magtatago. Kasi hindi naman bobombay ng China ang Pilipinas. Takot ang China bumomba sa Pilipinas sapagkat hindi nila sisirain yung 50 years na nagawa nila sa China para lang sa isang isla. Na pinagmamalaki ng mga Duterte ngayon, sinasabi nila sila ang mayroong usapan bagos sila pa ang may gentleman's agreement. Si Duterte hindi nagmamalaki, sir. Eh ba't may gentleman's agreement si Digong? Kita lang natin, sir. Kaya mahal na mahal siya ang mga tao, sir. Eh ba't nga may gentleman's agreement si Digong? Ang isa lang masasabi ko, sir, ang papanig sa administrasyon ngayon, bangag din. Mga din, ang papanig kay Sara Duterte, sabog din. Ay, nako. Tanga talaga mga kadunatics at bangag talaga. Gentleman's agreement, talagang ginawa yun ni Tatay Digong kasi sobrang gulo ng West Philippine Sea sa panahon ni Pinoy mga kadunatics. Ha? Sobrang gulo. Kaya nga, nag-propose siya ng joint exploration. Ay, nako. Kayo nang bahala mga kadunatics, ha? What do you think? Comment down below. Anyway mga kadunatics, maraming salamat at tumabot ka rito. Please don't forget to like and subscribe at pag-visit na lang yung channel natin. Okay, yung Facebook page natin mga kadunatics. Salamat. At yung Moto Politico, may upload tayo na bagong mga kadunatics. Please visit naman. Thank you and God bless you mga kadunatics. Ingat palagi. Bye-bye.